Teka, sandali lang. Hindi pa yan. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon Pilipinas. Grabe, ha? Nakakadaing lakay. Para ng pugon. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman si Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 20 ng buwan ng Pebrero. Pension funds na maretiradong sundalo at mga pulis at iba pang empleyado ng gobyerno ginalaw daw para ilipat sa akap ng DSWD ayon kay Senator Amy Marcos. Pagtanggi ng Malacanang na kilalanin ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Department of Labor and Employment nagbabala ng pagtaas sa presyo ng basic commodities kapag naisabatas ang 100 peso legislated wage increase. Pang-anim na taas presyo sa produktong petrolyo sa bansa ngayong 2024 umarangkada na. Philippine Air Force at US Air Force nagsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea. Bulkang Taal nagparamdam nagbuga ng malaking volume ng asupre. Hala. Samantala may 70 katao na ospital dahil naman sa nangyaring food poisoning sa Agusan del Sur. Kahindik-hindik pugot na bangkay natagpuan sa Cavite. Hala. Andyan na ang mga abusayaf. Naku po, pugutan na. Samantala sa detalye ng ating mga balita, ibinulgar ngayon ni Senator Amy Marcos na ginalaw daw ang bilyong pension funds na maretiradong military at uniform personnel kasama na ang mga government employees at inilipat sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay Senator Marcos, hindi lamang military pension fund ang tinapyasan ng pondo sa 2024 budget, kundi maging ang retirement at separation benefits ng mga government employees. Kung ikukumparaan niya ang National Expenditure Program na isinumiti sa Kongreso at 2024 General Appropriations sa AC, mahigit na 110 billion pesos ang tinapya sa pension at gratuity fund. Kabilang pa sa manapektuhan ang budget ng Department of Migrant Workers at maging ang Department of Public Works and the Highways. Muling idinin ni Senator Marcos na ang bilyong pondo sa AKAP ay idinagdag lamang ng Kamara sa final version ng budget para sa 2024. Sa iba pang balita, nakiusap si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Kamara na aksyonan din agad ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ito ay matapos silang aprubahan sa Senado ang panukala kagabi sa third and final reading. Ayon kay Zubiri, hindi sumasapat ang kasalukuyang sahod ng mga manggagawa sa tumataas na halaga ng mga bilihin. Sa bansang Indonesia at Malaysia, itinaas na sa 700 piso hanggang 785 piso ang daily minimum wage. Una nito nagpahayag ng pangamba ang Kamara na posibleng ipatong lang ng mga employer ang anumang dagdag sahod sa halaga ng kanilang mga produkto o serbisyo. Nagbabala naman ang Department of Labor and Employment DOLE sa posibleng maging epekto kapag dinagdagan ng 100 pesos ang arawang kita ng mga manggagawa.
Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, maaaring maging dahilan ang taas sweldo sa pagtaas naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo at maapektuhan ang micro at small businesses. Paliwanag pa ni Laguesma, marami sa mga negosyante sa bansa ay nasa maliliit na kategorya lamang na hindi kaya magbigay ng karagdagang pang-sweldo. Sinabi pa niya na tuwing nagkakaroon ng pagtaas ng sweldo ay nagkakaroon ng chain reaction. Kaya dapat itong binabalanse. Samantala, pinag-aralan na ng DOLE ang posibleng interventions naman para matulungan ang micro at small businesses sakaling ipatupad ang 100 peso minimum wage increase. Samantala, umarangkada na ngayong araw ang mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pumalo sa piso 60 sentimo ang itinaas sa kada litro ng gasolina habang piso 10 naman sa kada litro ng diesel. Tumaas din ng piso 5 ang kada litro ng kerosene kumpara sa rollback noong nakaraang Martes na 60 sentimo sa gasolina, 10 sentimo sa diesel at 40 sentimo sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong oil price adjustment ay bunsod ng kaguluhan sa Lebanese border, tumaas na stockpiles ng US at naantalang shipping ng krudo sa Red Sea at Suez Canal. Alas 4:15. Naging smooth kung ilarawan ng Philippine Air Force ang isinagawang joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa Himpapawid sa bahagi ng West Philippine Sea. Bagay ito na ikatlong maritime cooperative activity ng magkaalyadong bansa. Ayon sa AFP, isinabak ng Philippine Air Force sa Combined Air Activity ang FA-50s of fighter jets kasama ang B-52H bomber aircraft ng US Air Force. Binaybay naman ito ang teritoryo mula kanluran ng Ilocos Sur hanggang sa bahagi ng Mindoro Strait. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang bagong C-130 aircraft ng Air Force mula Amerika. Nalayo naman nung palakasin pa ang cargo airlift fleet na para rin sa humanitarian assistance at disaster relief. Samantala, nagbuga ng higit 14,000 toneladang asupre ang Bulkang Taal kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, ito na ang ikalawang pinakamataas na level ng asupre na naitala sa Taal ngayong taon. Batay sa advisory ng PHIVOLCS, karaniwang umaabot lamang sa 10,000 tonelada ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal mula noong Enero 2024. Napaulat na nakaabot ang masangsang na amoy ng asupre hanggang sa Agoncillo at iba pang kalapit barangay sa Batangas. Pinayuhan naman ni PHIVOLCS Chief Director Teresito Bacolcol ang mga turistang bibisita sa Tagaytay na magdala ng N95 mask bilang proteksyon sakaling magkaroon ng volcanic smog. Dapat namang umakit ng Tagaytay dahil mainit na ang panahon. True lakay. Pagkatapos nag-iinit din ng Taal. Sumasabay din ang Taal Volcano. Samantala, may kita 70 katao naman na isinugod sa ospital sa Esperanza Agusan del Sur dahil naman sa nangyaring food poisoning. Ayon kay Dr. Jackie Mamaville, bago na apelyido, imported, Provincial Health Officer ng Agusan del Sur, karamihan sa mga ospital ay nakaranas ng paranakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi. Sa datos mula sa Esperanza Medicare Community Hospital, 72 katao ang ginagamot pero sabi ng Provincial Health Officer, maaring nadagdagan pa ito kung isasama ang bilang na mga sumugod sa iba't ibang ospital. Batay sa Facebook post ng nasabing pagamutan, nangyari ang food poisoning sa food packs na ipinamahagi ng isang pribadong kumpanya. Narito si Dr. Jackie Mamaville.
So nagsimula po pumasok yung mga pasyente, no? Unang pasyente siguro mga pa 6 p.m. Tapos sa ngayon dumadagdag pa, pero mas hindi na ganun kadami yung pumapasok, no? So total initial as of now nasa listahan natin mga nasa 72, no? So dito lahat sa Esperanza Medicare Community Hospital. Naku, hindi sinabi ano ba yung kinain nila. Ayan, spaghetti ba? Pansit, Pansit? anong pasta ba yan? Crispy pata? Kaldereta, Kaldereta? kare-kare. Samantala, lakay, isang bangkay ng lalaki na walang ulo ang natagpuan sa Carmona, Cavite. Ang biktima ay nakabalot ng kumot nang makita sa masukal na lugar sa barangay Lantik. Ayon sa Carmona Police, may mga palatandaan na pinahirapan ang biktima bago pinugutan. Walang ibang pagkakakilanlan ng biktima kundi ang isang tato na dragon sa kanyang dibdib. Kung sino may kaanak lakay doon ba na may tatong dragon sa dibdib. May dragon na sa dibdib. Aba, ano to? Miyembro ng sindikato ba ito? Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, ang sabi ng Pangulong Marcos, hindi raw nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa usapin ng International Criminal Court. Ibig sabihin, hindi po kikilalanin ng Pilipinas ang ICC. Alas silang jurisdiction sa Pilipinas. Samantala yung alegasyon na ang ugong ng kudeta sa Senado na sinasabing galing sa Kongreso, walang katotohanan. At mga pribadong eskwelahan tutulaman sa panukalang buksan sa foreign ownership ang edukasyon. Uy, at sa showbiz, Misteya. Abay, Mayor Bullet Haloshos. Siya ba ang dahilan? Ng Zamboanga at Congressman Bong Suntay ng Quezon City. Binasag na ang pula. Ayan. Binasag ang pula. Binasag na ang katahimikan sa pagkakalink nila sa Bea Dominic breakup ba? Grabe naman yun, lakay. Bakit? Kaninong side to? Ayan. Hindi, kanina nadamay itong si Haloshos at Suntay. Kaya nga. Kay Bea o kay Dominic? Yun na nga, di ba? Babalikan natin yan ang detalye po sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Beng Lee at Mr. Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Alas 4:22. Oras sa ganap ng alas 4:29. Balikan natin ang detalye na ating mga balita pero meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Black Mountain sa Camp 6 sa Tuba, Benguet nasusunog. Hala, ang init pa naman ng panahon, baka mabilis kumalat ang apoy ngayon. Alamin natin ang report mula kay Aris number 41. Romy Gonzalez, please come in. Romy. May gitna lakay sa 3 oras ang nagaganap na forest fire, particular dyan sa taas ng new site ng Camp 6 sa Tuba, Benguet sa may Cannon Road. Ayon kay Romy Salinas, kagawad ng Camp 6 Camp 4 Barangay, nagsimula ito sa taas mismo ng ginagawang rockshed project ng Department of Public Works and Highways. Malayo naman ito, anya, sa mga kabahayan, subalit patuloy na inaapula ito ng mga bumbero na nagtungo sa naturang lugar. Kaya man ay pahirapan ang ginagawa nilang pag-upula sa naturang forest fire dahil napakatarik ng lugar at hindi basta-basta mararating ng kanilang sasakyan. Diyan pa man ay nagsagawa na sila ng forest, sinisiklur na nila yung baba, naglagay na sila ng pananggala sa naturang sunog ng sa ganon, ay hindi pa kumalat ito sa iba pang mga residente na nakatira sa baba lamang ng Black Mountain na dating isang minahan din dyan lang sa may area ng Cannon Road.
Magbabalik tayo para sa iba pang Romy. mga detalye ng naturang... Romy, Yes, Lakay. mga ilang hektarya na yung nasusunog dyan sa Black Mountain, sa Tuba Benguet? Kung tinitignan mo, Lakay, mga mahigit na ito sa 1 hektarya na siguro. Mhm. Dahil kung titignan mo yung tuktok ng bundok, natupok na lahat yan. At patuloy na bumababa na yung apoy sa paanan nito. Medyo malayo naman ito sa mga residente, pero siyempre, delikado na ito kasi baba lang yan ng, alam mo yung PMA, Lakay? Baba ng PMA? PMA yan. Fort del Pilar? Yes, baba lang niya. Yes, sa Fort del Pilar, baba lang niya yan. Kaya mukhang bilisan ng ating mga Bureau of Fire Protection ang kanilang pag-upala ng na hindi rin na tuluyang kumalat yan at umakyat pa kung saan dahil nga ito ay bahagi pa rin ng napakalawak na bulubundukin dyan sa may area ng Cap 6 na kung dadaan ka sa Cannon Road, ay tanaw mo itong nasunog sa naturang bundok. Okay, maraming salamat, So, Romy. dito sa Baguio City para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bala ka na nung apoy yun. Taas nung Oo, Lakay. Nasa usok. 1 hektarya daw eh. Mainit ng panahon. Tuyo ang mga damo. Dahon. Kaya dahon. Kaya mabilis kumalat. Flash Report. Flash Report! Report mula naman sa Malacanang, Miss Thea. Hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng ICC. Idetalye mo ang balita, RH14 Lef Narciso, Miss Lef. Miss Thea, Lakay, nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kontra sa investigasyon ng International Criminal Court sa umunay paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ang resulta ng Octa Research Survey kung saan lumabas na 55% ng mga Pilipino ang pabor na makipagtulungan ang pamahalaan sa ICC probe. Sa ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos na hanggang ngayon ay questionable ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Kahit paan niya makapaglabas ng ebidensya ang ICC, wala pa rin silang jurisdiksyon sa Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kauna-unahan sa Sakay. Mukhang hindi nakapagkatulog ang Pangulo. Lalaki ng eyebags, mukhang maraming iniisip, Lakay. Mukhang maraming problema. Problema ng bayan. Mukhang chill naman siya kanina, Lakay. Chill naman. Okay. So yun lang yung schedule ng Pangulo Marcos kanina. Nagkaroon ng sectoral meeting sa Palasyo kaninang umaga, Lakay. At yung event sa Metropolitan Theater ay ngayong hapon na. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, dumaka naman tayo sa Pangya. Malalanghap dito. Amo niya yung Lakay pampagising. Samantala, aligasyon na ang ugong ng kude sa Senado ay galing sa Kamara. Suntok sa buwan. Alaraw katotohanan. Sino may sabi niyan? Aris number 12, Milky Regonal, please kami na. Milky. Lakay at Thea, umaapel ang mga kongresista sa mga senador. Sigilan na ang pagtuturo sa Kamara na pinanggagalingan ng kwento na may pinaplanong kudeta sa Senado. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, suntok sa buwan ang alegasyon. Sabi ni Gutierrez, hindi ba sinasabi ng Senado na maliit lamang na boto ng mga kongresista, kaya naman nakapagtataka na maimpluwensyahan daw ng Kamara ang pagpapasya sa internal issues ng Senado. Belta pa ni Gutierrez sa issue lamang na amyenda sa economic provisions pinag-uusapan ng voting jointly. At bakit ngayon kasama na ang Kamara sa internal rules ng Senado sa pagpili ng kanilang magiging leader sakaling mapatalsik si Senate President Juan Miguel Zubiri. Pakinggan natin si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Similarly surprised na may allegation po nanggagaling yun sa amin.
According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber. Kinakagulat po namin ito because as far as I'm concerned, as far as I know, yung question po ng voting jointly ay doon lang sa economic chacha. Bakit po biglang kasama na kami sa internal rules nila about electing their leaders? Wala naman po kaming boto doon. So I would say na this would be suntok sa buwan po, no? Siguro yung allegation. Hayag ni Senator J.D. Ejercito na sa Kamara umano galing ang ugong ng kudeta sa Senado. Sa alegasyon ni Senator J.D., layunin daw nitong mahati ang Senado o divide and conquer strategy galing sa Kamara para daw sa issue ng People's Initiative. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ba, madaming kongresistang never heard na nagsasalita ngayon. Bigla ako na, okay. Hello po, parang ganyan. May mga congressman palang ganun pangalan. Nice to meet them, Lakay. Mga pribadong eskwelahan naman ay tutol sa panukalang buksan sa foreign ownership ang edukasyon. Bakit? I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, nagbabala ang organisasyon ng mga pribadong eskwelahan sa bansa sa planong buksan sa foreign ownership ang larangan ng edukasyon. Sa hearing ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments ni Senador Juan Edgardo Saniangara, sinabi ni Father Albert Delbo, ang presidente ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, na dapat ay magdahan-dahan ang mga mambabatas sa planong ito. Ayon kay Father Delbo, baka magkaroon ng negatibong epekto ito sa buhay ng mga Pilipino sa katagalan. Hindi umano malayong malagay sa alanganin at maimpluwensyahan ang mga kultura, values, morals at ganoon din religious belief ng mga Pilipino kapag mga dayuhan na ang may-ari ng mga eskwelahan sa bansa. Sa ngayon ay masaya na umano ang kanilang mga miyembro sa 60-40 na arrangement sa mga dayuhang mga universidad. Aminado naman si Dr. Carol Mark Yee, Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education of the Philippines o EDCOM 2, na ang Pilipinas ang may pinakamaigpit na alituntunin sa larangan ng edukasyon, ngunit may mga paraan pa rin naman upang makahimok ng mga dayuhang mga investors. Sa larangan ng edukasyon, kailangan ay mapalakas ang mga regulatory agencies gaya ng DepEd, SHED at TESDA upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Raymond, ito si Wayne. Sabi ng mga kongresista ala daw silang alam sa walang kinalaman sa coup attempt o kaya coup rumor sa Senado. Sabay kindat, Mayor. Sabay kindat. Bakit may kindat? Sabay kindat ba? Sino ba daw sila para maka-impluwensya sa mga senador? Totoo naman, Mayor, na kung tutuusin mo, hindi naman talaga dapat ma-impluwensyahan. Kaya lang, yun ang sinasabi ng mga senador na meron daw supposedly ay influence o yun daw mga rumors galing sa Kamara de Representantes. Hindi natin alam. May siguro meron din silang mga, kumbaga may mga sources din sila itong mga senador, Mayor. Okay, sige. Pero di naman natitinag ang mga senador. Wala pang pagbabago. Nawala na ba yung ugong? Hanggang ngayon, Mayor, nakikita ko si Senador Juan Miguel Zubiri pa rin ang tumatayong Senate President, Mayor. Ayan. So, matatag ang Senator Migs. Kagabi, nag-meeting sila. Mukhang nagbigay naman daw yung commitment, Mayor, na yung majority, they will stick with SP Zubiri. Yun ang narinig natin kanina, Mayor. Meron daw pulong na nangyari kagabi. Kasama si Senator Jinggoy, Senator Loren.
At si Kasama principal. lahat yung Kasama lahat. majority. Kasama lahat. Okay, di maganda para wala nang Wala namang gulo-gulo loyalty pa. check, Lakay, na kailangan gawin. Siguro baka yun na yun na kumbaga nagtulong sila para magkaharap-harap at Magkaalaman. magkapaliwanagan dito sa issue na ito. Akala ko yun ang pondo. Anong pondo, Lakay? Baka kasama na rin yun. Kasama. Siyempre, kasama lang ayusin ang divide-divide. Hindi pwedeng may nakalalamang. Maayos ang bingay-bingay. Diba? Para walang away, pantay tigingay. Okay nga, Rod. Hanga bangking bingay nga. Pare-pareha, same. Yan ang narinig natin mga kwento-kwento. Pero siyempre, wala namang aamin kung kumbaga dito sa nangyayari ngayon. Okay. Sige, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dantas, tuloy-tuloy sa pagbulit at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. At dumakar naman tayo sa Campo Aguinaldo. Villamor Air Base. Philippine Air Force nanindigan na walang nilabaga na panuntunan ang Joint Patrol kasama ang US Air Force. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Mistea, nanindigan ng Philippine Air Force na pasok sa mga pamantayan ang ginawa nitong Joint Air Patrol kasama ang Amerika. Sagot ito ni PAF Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa pagpalag ng China sa tinawag nitong paglikha ng gulo ng combined air activity ng magkaalyadong bansa kahapon. Ayon kay Castillo, sumusunod sa international rules-based order ang sabayang paglipad ng FA-50s nito kasama ng B-52H bomber aircraft ng US Pacific Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Malaya naman kasi umano ang Pilipinas na magsagawa na kung anong aktibidad sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone na teritoryo sa pahayag ng China. Kinita nito ang pagpapatrolya ng US Air Force sa impapawid na hindi naman umano nito teritoryo. Pero Depenso de Castillo, walang pinatatamaan o pinatutungkulan ng Joint Air Patrol. Nilayon lamang umanong igiit ang soberanya ng bansa at ipakita ang kahandaan ng Philippine Air Force na protektahan ito. Inilarawan ni Castillo bilang smooth ang aktibidad na nagsimula sa kanluran ng Ilocos Sur at nagtapos hanggang sa may Mindoro Strait. Pero wala rin namang naitalang sightings o pagbuntot ng Chinese aircraft sa nasabing air patrol. Bahagi ang paglipad ay ikatlong maritime cooperative activity ng Maynila at Washington kung saan unang isinagawa sa payang paglalayag noong Pebrero 9. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Edniel, si Edniel. Lakay. Ilang aeroplano, fighter jets ng Philippine Air Force at US Air Force ang kasama dito sa parang exercises? Kung di ako nagkakamali, Lakay, hindi bababa sa dalawa yung meron tayo. Tapos isa yung sa US. Yung kanilang B-52H bomber aircraft. Yan ang pinakawalan nila sa West of Philippine Sea. Dalawa pa nga yan dapat, Lakay. Dalawang aeroplano from the US. Kaya lang yung isa ay mukhang may mission sa Hawaii at bumalik doon sa kanilang base. Kaya hindi nakasama. Pero ayun, ang sinasabi ng China, kung maglalayag man lang ng Philippine Air Force, bakit kailangan pang mangumbita ang hindi naman taga dito? Sinasabi ng Air Force, tungkulin naman at walang pakayang ibang bansa sa kung anong gagawin ng Pilipinas sa loob ng sarili ditong bakura. Di, imbitahan din natin sila. Kung gusto nila. Lakay, sabi nga ni Navy spokesperson for the West Philippines, Commodore Trinidad. Kahit naman hindi mo imbitahin Kahit hindi mo imbitahin Always present. Kasama na sila Andyan naman sila. Parang tatlo na raw ang nag-joint patrols US, Pilipinas at China. Ganito daw ang itsura sa dagat parate. Okay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea.
Samantala, sa iba pang balita, makatatanggap ng mga bagong drone ng Philippine National Police mula sa Okada Foundation. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga drone na may kasama ng drone jammers. Bukod dito, mayroon ding 9.98 million pesos na donasyon ng ilalaan naman para sa mga radio communication equipment. Sabi ni Acorda, gagamitin ito sa kanilang mga special operation para makakuha ng mga advanced information para makaiwas sa mga ambush. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Pero babati mo tayo ng happy birthday kay Congressman Jan Jaka Duabit ng Rizal. Oy, Congressman Jaka, happy birthday. Binabati ni Cesar Bautista. At Mayor Mon Ilagan. At happy birthday din kay Mrs. Ditas Remulla. Happy birthday Ma'am Ditas. Ito po ay ang buting mother ni Secretary Boying Remulla at Governor John Vic Remulla ng Cavite. At pinabati niyo ko yung Mayor Joy Peñano. Happy birthday din kay Bobby Benedicto. At ganun din, happy birthday pa kay Kuyang Captain Joseph Ilas Sosa ng Jaltria City at Kuyang Philip Pancho Mendoza. Happy birthday at congrats sa mga officers ng Pinaglabanan Masonic Lodge sa kanilang public installation ngayon sa Grand Lodge of the Philippines. Congrats Worshipful Master Marlon Doria, Senior Warden Jefferson Valencia, Junior Warden Romeo Pastoril, mula kay Kuyang Alex Flores at Franklin Lim. Congratulations. Standby, Misa Aliyah Ikatlo de Forta. Nagugulo na ako dito sa balitang showbiz. Bakit lakay? Kanino ba nalilink itong si Congressman Halosos? Mayor Halosos. At kay Consel ba Congressman si Suntay? Ayan, kanino sila nalink? Kay Bea o kay kay Dominic Roque? Kay Dom lakay. Ha? Kay Dom. Mga lalaki sa lalaki nalilink ka. Ay, anya, ano? Kakagulat naman yan. Oras sa ganap na alas 4:48. Mga kuya, gusto nyo bang magka-pera, ha? Teka muna, congratulations kay Attorney Orly D. Kuyang Orly, congratulations, ha? Tumama ka pala sa loto, ha? Ayan. Magkano lakay? Ewan ko lang kung magkanong tinamaan niya. O nga pala yung ticket ko, di ko pa na-check, ha? Baka tumama din ako, ha? Tingnan, ako titingin para meron akong porsyento. 5 man lang o 4 na numero, ha? Pag 5, magkano lakay? Wala, di ko alam kay Lotto King. Ba't wala si Lotto King? Sobrahan na naman dito, ha? At para po sa mga nais magkapera at lumok sa mga patimpalak, dahil po yung mga maninihiyot, yung mga photog kung tawagin, mahilig sa photography. Arangkada muli ang PAGCOR Photo Contest 2024. Yan ay nagsimula pa noong February 15, kaya inanyayahan ang mga amateur at professional photographers na ihandan ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka. Ganda, ha? Parang amorsola lang ang team kumbaga sa painting, mga kuya, ha? Mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ay kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category. Para sa malarawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone cameras. Abay, ang total cash prices sa patimpalak ay aabot ng 2.23 million pesos.
paghatian ng iba't ibang kategory na maaring tumanggap ng 100,000 piso, ayan, o 50,000 piso. Ang lahat ng mga entries ay kailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. At para sa karagdagang detalye, puntahan ang PAGCOR website gamit ang link ng www.pagcor.ph/Photocon 2024. Nahak ang official Facebook page ng Valenzuela City Police Station. Kinumpirma ni Chief Police Colonel Salvador Destura Jr. sa statement ay nilabas ng kanilang Public Information Office. Ayon kay Colonel Destura, noong Lunes pa ng gabi, February 19, nagsimulang mag-post ng account ng malalaswang video sa kanilang page. Allah! Sa kasalukuyan, hindi pa nababawi ang nasabing account. Kaya nagpaalala si Destura na iwasan muna ang pag-ugnayan sa nasabing account. Alam mo, ang mga telcos executives, Miss Teya, Anila kay? Abay, pinag-uusapan na ngayon ang issue ng AI. Artificial Intelligence. Ayan. Ito ba ay dapat kontrolin? Ayan. At mas marami ba ang benepisyo o maaring masira? Ayan. Kung ginamit ang AI sa masamang paraan. Dapat i-regulate talaga lahat. Kaya yan ay pinag-uusapan ngayon ng mga telcos at dapat ito ay kung maglalabas daw ng guidelines, dapat ang DICT ang gagawa ng guidelines at siyempre sa rekomendasyon ng NEDA. Ayan. At iba pang sangay ng pamahalaan. Katakot din yung AI, Oo, Lakay, baka mamaya may kaboses ka na, kamukha ka na. Ayan, Diba? Kala ko ang kausap ko sila kay Deo, iba na pala, AI na. Kaya may tatabi sa'yo. Ayan, Lakay, iba na pala. Samantala, handa namang sumunod ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa legal na proseso ng investigasyon sa mga alegasyong ibinabato sa kanila. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, bagamat hindi pa nila natatanggap ang subpina ng Senado, handa umano silang sumunod basta't matiyak anyang ito ay naaayon sa batas. Paliwanag ni Topacio, pag-aaralan pa nila ang subpina oras sa matanggap na ito ng kanilang kampo. Ayon kay Topacio, may limitasyon ang ginagawang investigasyon ng Senado base sa itinakda ng Korte Suprema. Kung pagtutuunan anya ang alegasyon ng sexual abuse at human trafficking, hindi sa Senado ang proper forum nito kundi sa hukuman. Narito ang naging pahayag ni Attorney Topacio. Sa Senado naman po ay titingnan po natin yung takbo po ng investigasyon sapagkat sa maraming kaso po, sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman, yung Neri versus Blue Ribbon Committee, Senate versus Ermita, yung Balag case, at ang latest po ay yung Ong versus Senate Blue Ribbon na ako naman po yung kumatawan sa petitioner at kami po ay nanalo roon at sinabi ng kataas-taasang hukuman na ang Senado ay hindi siya investigador, hindi siya piskal, hindi siya pulis, hindi siya NBI at lalong-lalong hindi na siya korte na hindi po tama na ang Senado ang forum to determine the guilt. Samantala, dumepensa ang Kamara de Representantes sa inihain nilang Resolution of both Houses number 7 para sa mga gagawing pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Congressman JJ Suarez, inihain nila ang RB8 sa number 7. Alinsunod sa bersyon ng Senado na tanging economic provisions lamang ang kanilang babaguhin. Ganito ang paliwanag ni Deputy Speaker Congressman JJ Suarez. Makikita nyo naman na consistent naman yung House doon sa RB 86 na ipinasa namin last year kung saan 302 congressmen filed as authors na economic provisions lang ang gusto namin pag-usapan. Tumakbo yung panahon, ngayon nag-file ang Senate
ng kanilang version ng economic provisions, nakapagsalita ang ating presidente na kailangan natin amyendahan ang ating constitution. So kami, sa Kamara, imbis na aantayin po namin kung ano magiging kinalabasan ng pag-uusap ng Senado tungkol sa amendments ng Constitution, gumawa na rin po kami ng version namin, yung ipinasa po namin kahapon, yung RB 87. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking mananatiling epektibo ang pagpapatupad ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na partikular na nais ng Pangulo na mapag-aralan kung paano hindi liliit ang tulong na ibinibigay sa mga benepisyaryo dahil sa inflation. Ayon kay Gatchalian, kasama sa mga napag-usapan ang mungkahi ng Department of Agriculture na i-convert sa bigas ang perang ibinibigay sa ilalim ng 4Ps. Naniniwala ang kalihim na mahirap ito logistically bagamat patuloy anya silang nag-uusap ng DA. Paliwanag niya, kalat-kalat ang mga benepisyaryo ng 4Ps na ang iba ay nakatira sa mga bundok at mga isla at karamihan pa ay mga babae. Narito naging pahayag ni Secretary Gatchalian. I told the President we will continue studying, but the President also said na baka logistically mahirapan. So nandun muna tayo. We're not saying no. Studies are ongoing, pero taking into account the logistics na kailangan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Samantala, naglunsad naman ang telemedicine project ang Department of Justice para sa mga bilanggo sa correctional institution for women sa Mandaluyong City. Bunga naman ito ng kolaborasyon ng DOJ kasama ang Huawei Philippines at Metro Pacific Health Tech Corporation. Sa ilalim ng programa, magkakaroon na ng akses sa serbisyo ng pangkalusugan ang mga persons deprived of liberty gamit ang ipinagkaloob sa kanilang tablets. Kasama rito ang serbisyong teleconsultation, interpretasyon ng resulta ng mga laboratory test, reseta sa gamot at 24/7 na access sa mga health professionals gamit ang virtual meetings. Pero ang kahilingan ng mga PDL sa Women's Correctional, sana daw ay palayain na lang sila. Oo nga naman. May point. Ayan, pwede na rin yan kesa wala, di ba? Ayan. Pero teka muna, congratulations muna sa mga officers ng Batasan Masonic Class number 381 sa kanilang public installation, mga brethren, sa February 22. Araw po ng Huwebes. Congratulations coming Worshipful Master John Wendell Florentin, Senior Warden Amado Ang at Junior Warden Joseph Gaetano. Samantala, lampas 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng baha at landslide dala ng mga pag-ulan sa Davao at Caraga Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 216 na pasilidad at higit 1,700 kabahayan na nawasak sa lugar. Samantala, aabot na sa higit 558 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan apektado ang halos 19,000 na mga magsasaka at mangingisda. Ayon pa sa NDRRMC, higit 210,000 na katao ang nawalan ng tirahan dahil sa baha at landslide na dulot ng malakas na pag-ulan dahil sa shear line at trough ng low pressure area. Standby sa balitang showbiz, hiniling ni Makati Mayor Abby Binay kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na resolbahin na ang usapin tungkol sa pangasiwa at pamahala ng 3 public schools sa 2 Embo barangays na nasa jurisdiction na ngayon ng Taguig City. Nako, apektado yung mga estudyante. Ayon kay Mayor Abby Binay, opisyal nang naiparating sa Vice Presidente noong nakalipas na taon ang hiling ng Makati City na panatilihin sa Schools Division Office Makati ang pangasiwa sa pamahala ng Makati Science High School. O nga kung Makati Science High School, kung nasa jurisdiction ng Taguig hindi na Makati, Taguig na dapat. Oo, correct.
Pero Makati Science High School pa rin na nasa Barangay Sembo, pati na ang pagsasanib ng Fort Bonifacio Elementary School at Fort Bonifacio High School sa University of Makati o UMac na pare-parehong nasa West Rembo. Ayon kay Mayor Abby, kapag sinang-ayon ito ni Vice President Inday Duterte, ang naturang makahilingan, matutuloy na ang mga nais ipatupad ng Makati na mas pinahusay na maprograma at serbisyo na pang-edukasyon. Showbiz, Miss Thea. Lakay, Mayor Bullet Haloshos at Congressman Bong Suntay binasag na ang katahimikan sa pagkakalink sa Bea Dominic breakup. To begin with, bakit ba kasi sila na-link? At kanino, ibigyan mo ng linaw si Lakay, Miss Aliyah, dahil nga hindi niya mawari kung kanino ba nalilink ang dalawang ito. Nalilink ba sila sa babae o sa lalaki? At kung lalaki, bakit? Yan. Yon. Tanungin natin ang detalye sa ating showbiz princess, si Aliyah Icatlo IV. Lakay at Miss Thea, nagsalita na ang dalawang politikong iniuugnay kay Dominic Roque. Sa vlog ng isang J. Ruiz na part owner ng Sentro Artista, magkasamang nakapanayam si Mayor Bullet Haloshos at Congressman Bong Suntay. Dito nilinaw ng dalawa na walang katotohanan ang mga issue na kumakalat ngayon. Paliwanag ni Mayor Haloshos, 10 years na silang magkakilala ni Dominic dahil sa kanilang interes sa pagmomotor. Natawa na lang siya sa umuugong na siya raw ang sugar daddy ni Dominic. Totoo naman daw na siya ang may-ari ng kondo na tinitirhan ni Dom, pero pinarerentahan niya ito. Nagpakita pa ang mayor ng pruweba na nagbayad si Dom sa kanya. Dati raw niya itong ginagawang Airbnb, pero binawalan silang gawin itong Airbnb nang mag-pandemic. Samantala, ayon naman kay Congressman Bong Suntay, walang katotohanan ang isyong binigyan niya ng gasoline station si Dom. Si Attorney Suntay ang may-ari ng Clean Fuel. Lakay, may mga kumakalat kasi sa social media na si Congressman Bong Suntay daw ang nagbigay ng gasoline station. Si Attorney Suntay kasi ang may-ari ng Clean Fuel. Kumakalat din kasi ang ribbon cutting pictures ni Dom sa Clean Fuel kasama si Attorney Suntay at nilalagyan ng meaning ng ilang netizens. Natawa na lang ang dalawa sa mga issue, pero binigyang diin na dapat nang matigil ang mga kumakalat na maling impormasyon. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa itong dalawa, si Haloshos at Suntay, kay Dominic naliling, hindi kay Bea. Yes. Yes, Lakay. Itong dalawa ay kay Dom naliling dahil sa gasoline station at sa kondo. Ang tanong ko, Miss Aliyah, hindi ko lang alam kung alam mo yung kasagutan. Meron bang sugar daddy talaga si Dominic? Ayan ang walang... Sugar daddy si Suntay tsaka si Haloshos? Oo, yun yung sinasabi kasi Lakay. Dininay nila. Lakay. So meron ba? Lakay, dininay ng dalawa na sila ang sugar daddy. Wala na silang binanggit na iba pa. Basta dininay nila na wala silang, hindi nila binabahay o hindi nila binibigyan ng, hindi sila sugar daddy ni Dominic Roque. Ang paglilinaw ng dalawa ay magkaibig. Baka naman, Mama! Ayan. Sino? Sino ba yung Lakay? Di ba, ganun parang si Morley. Ayan. Anyang patawag ng, ng papa. Mama daw siya. Mama, Natunugan ba ito ng mga bubuit mo, Lakay? Sugar, mama pala, Lakay. Nais ko pa niya aking bubit dyan sa isyong yan. Ayan. Okay, abangan na lang natin. Hampasin ko pa sila ng handbag Turutin ko pa sila. Sige. Maraming salamat, Miss Aliyah. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Icatlo IV. Kanya-kanyang trip naman yan. Kung saan sila masaya, doon. Ba't sila pipigilan, di ba? Oo naman, Lakay. At congratulations din sa mga officers ng Makiling Lance number 72. Incoming Officer Jose Gabriel Almasan,
Senior Warden Kuyang Enrique Raimundo Jimenez at Junior Warden Aga Mulak Makasaet ba? Congrats mga brethren. Aba, ang kanilang guest of honor speaker, hala. Sino? Mayor na Star City. Aba, ikaw pala lakay eh. At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petra Corpuz. Ang tabayanan, mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe.